Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Pag-usapan lang po natin itong nagiging awayan po ni Senator Ping Lacson at ito ni Senator Amy Marcos. Kasi itong si Senator Ping Lacson napikon po dun sa mga patutsada ni Senator Amy Marcos. Kaya ang ginagawa niyang bawi ngayon dito mukhang tinitwist niya yung mga sinabi ni Senator Amy Marcos. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin kung ano po yung nagiging awayan po ni Senator Ping Lacson at ni Amy Marcos. Usapan natin ito pa. Alam mo, isa pang matindi ngayon yung awayan ni Lacson at saka ni Amy Marcos. May banat si Amy Marcos at saka si Lacson nagbabanatan. At nako, merong inamin si Lacson. Hindi daw siya bakla. Gago! Ako may tanong ako sa inyo. Naniniwala ba kayo na si Lacson ay hindi bakla? Gago! Hindi. Kung naniniwala kayo, sabihin nyo, naniniwala ako, hindi siya bakla. O, hindi totoo yan, bakla siya. I-comment nyo dyan, ha? Again, Please comment down below naman po para masagot yung tanong ni Banat Bay. there is nothing wrong for being gay. Linawin natin yan, ha? There is nothing wrong na maging bakla. Pero, ang tanong, naniniwala ba kayo? Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA. Ito, take note po ako yung mga sinabi ni Senator Ping Lacson. Medyo tandaan yung maigi kasi magagamit yan doon sa statement ni Senator Amy Marcos. So, uulitin uli dyan, pakinggan yung maigi yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Hindi niya sinabing ganon na magsabunutan kami. Walang sinabi si Amy magsabunutan kayo. Sabi nga niya, baka sa ano mo nga daw, baka sabunutan mo siya. Hindi daw mananalo si Amy. Yun ang sinabi niya, pero hindi kanya hinamon na magsabunutan kayo. Toy, te, wag mong dagdagan, te. Yung nadagdag bawas mo, te. And her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Ay, Hindi rin pustiso ang ngipin ko. nako. My teeth are all Amy, sagutin mo ngayon yang akusasyon na yan. Yung insinuation na yan. Na wala daw gawa sa mukha niya. Lahat ng sinabi ni Ping Lacson, tandaan niyo lahat ng sinabi niya. Lahat yung kumbaga yung pagkakaintindi niya dun sa sinabi ni Senator Amy Marcos. So, pakitandaan po lahat ng sinabi ni Ping Lacson kasi lahat po yan sasagutin doon sa statement na unang inilabas ni Senator Amy Marcos. Masama bang may gawa sa mukha? Ako nga may gawa sa mukha ko eh. Dati po akong pogi. Pinasira ko lang yung ilong ko. Kasi nasobrahan eh. Pogi masyado. Sabi ko, malakas na nga yung dating ko. Sayo na ang pogi. Di ba? So, okay na eh. Sabi ko nun, ayoko ng ganito, pogi. Kaya papasira ko ilong ko. Yung pinasira ko ilong ko. Kaya pangit na tayo ngayon. Di ba? Pero may masama ba dun? Ulitin ko. Magsabunutan daw kami.
Yan ang reaction ni Senator Oy. Amy Marcos, Nangyari doon? anomalies. Hence, we'd like to know more. Wait, sorry. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Oh! At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita. Naniniwala ba kayo na hindi siya bakla? Ha? Naniniwala kayo? Ay, tingnan natin. Na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Ah, kala. Iba yung dinig ko. Masarap pa rin ang tunay na lalaki. Masarap pala maging tunay na lalaki. Nawala kasi yung maging eh. Parang ang dinig ko, masarap pala ang tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, Oh, macho din po ako. Lalaking lalaki. akala ko, tulad din po ni Hunasan at saka ni Tito Soto, yun din po ang gusto ko. Hindi, yun ang dinig ko kasi. Pero hindi siya bakla. Huwag kayong ganun. Nilinaw niya na, hindi siya bakla. Pero yun kasi yung parang ewan ko, ako lang ba? O kayo din, yun din ang pagkadinig ninyo na parang si Soto at saka si Hunasan ng parang mga tipo. Macho. Parang ganun yung pagkadinig ko pero hindi ganun ang statement niya. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of Ito yung statement ni Amy tungkol doon sa sabunutan. Wala naman siyang Yan, pakinggan maigi yung sinabi ni Senator Amy, natatabla dito sa sinabi ni Ping Lacson. paghahamon. Sabi niya, medyo nakakatawa siya. Di niya alam na lahat yung I-wish list na binigay sa DPWH Central Office. Pinaliwanag natin yung kagabi. Clueless ba siya na kaming mga oposisyon, lahat FLR for late release, kaya ni isa dyan, walang naibigay. Zero kaming lahat. Nila Bongo, Bato at Robin. Parang masyadong gigil itong si Senator Ping sa akin. Baka makipagsabunutan. Sure akong talo ako dyan. So sinasabi niya, mukhang gigil daw sa kanya si Lacson at baka makipagsabunutan sa kanya. Talo siya kung ganun. So, ibig sabihin, wala doon yung sinasabi ni Ping Lacson na inaakusahan siya ni Amy Marcos na bakla. Kumbaga rito, ang nag-iisip lang na bakla siya mismo. Dalawa na naman sinabi si Senator Amy Marcos. Yung sinasabi niya sigurong sabunutan,
siguro nakikita lang ni Amy Marcos yung itsura ng buhok niya, kaparehas ng buhok ni Harry Roque na piluka, di ba? Siyempre, may mga ganun tao na akala mo piluka lang yung suot niya pero original pala yun. So siguro ginagawa lang kakatuwa ni Senator Amy Marcos yung hairstyle ni Ping Lacson pero wala naman siyang sinabi regarding sa remarks ni Senator ito ni Ping Lacson na siya ay inakusang bakla. Dito pa lang, makikita nyo na si Lacson magaling mag-twist ng words. Hindi ko kinakampihan si Amy. Alam nyo na ayoko sa mga Marcos kahit kay Amy Marcos. Pero dito pa lang nakikita nyo na tinitwist ni Lacson yung sinabi ni Amy na makipagsabunutan. Hindi siya hinamon ng sabunutan. Hindi niya sinabing sasabunutan kita. Bakit mo binabago yung kwento? At wala naman siya sinasabing bakla ka. Wala. Doon sa statement niya, yung statement niya eh. Wala naman siya sinasabing bakla ka. Bakit ka nagre-react doon sa salitang bakla? Sinong nagsabi sa'yong bakla ka? Praning ka? Defensive ka? Baka nagagaya na ito kay Bongbong Marcos medyo nangingiwi na rin kaya kumbaga nagiging masyado na siyang mapag-isip. Diba? Masyado na napapraning, 'di ba? Alam niyo naman yung mga gumagamit kapag napapraning kahit wala namang sumusunod na pulis, ang laging nasa utak may parak sa likod natin, hinahabol tayo. So wag ganoon, Senator Ping Lacson. Wag ka masyadong feeling. Huwag masyadong pilingera, kumbaga sabi nga nila, di ba? So baka sinacharot ka lang ni ni Senator Amy Marcos, huwag ka masyadong magpadala. So napag-aalataan ka pag napipikon ka masyado. Hindi ka naman bakla, di ba? Ba't defensive ka? Kaya nga, Kaya ako nga lagi niya sinasabi sa akin yan eh. O magsabunutan na lang tayo. Kasi wala akong buhok. Pero hindi ko sinabing, bakla ko? Bakla ko? Bakla ko? Hindi ako bakla. Wala ako sinabing ganon. Hindi, totoo lang ha. Bakit parang ang defensive niya tungkol sa pagiging bakla? Wag ganun, Senator Lacson. Walang masama sa pagiging bakla. Para baga sinasabi mo, iniinsulto ka ng bakla ka. Hindi ka iniinsulto ng bakla. Wala sa statement ni Amy na sinasabi niyang bakla ka. At wala namang baka naman kasi nahihiya. Kung totoo man, siyempre galing nga naman siya sa isang institusyon na talagang masasabi natin pang talagang tunay na lalaki yung mga pumapasok doon. Pero nagkakaroon ng issue doon, di ba, na nahahaluan nga daw. Although hindi naman issue talaga yun. Kasi nga kung talagang gusto mo naman magsilbi sa inang bayan natin, wala naman gender na pinipili doon. Diba? Kahit nga yung heights, diba? Na dapat nga tinatanggal na rin yung mga height limits sa pagpasok sa mga ganyang institusyon. Dahil ang pinakaano rito yung puso talaga na maglingkod sa inang bayan. So, dapat hindi na yun maging issue rito. Pero, bakit yun yung laging kumbaga, bakit big issue dito kay Ping Lacson? Yung sinabi ni Amy Marcos na wala namang ganong klaseng remarks tungkol nga sa pinagsasabi niya. Ano namang masama maging bakla Dati akong bakla. Kaya lang nakalunok ako Ayoko na. Thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify. Basta yan yung sagot niya. At ang sagot naman ni Amy, okay, ito ang sagot ni Amy ipakita na rin natin para maganda. Kasi para dyan sa issue ng chotomate kudasai.
Nagaishimasu. Kudasai, kudasai, kudasai. Chotomate. Ayan, yan ang sagot ni Aimee. Ang sabi niya, hindi ko naman sinabing bakla siya. Gago! Pero napakababaw palaga ng kahulugan niya sa kung anong ibig sabihin ng tunay na lalaki. Walang masama sa pagiging bakla at ganun din sa pagpapa-enhance ng kahit ano pa para sa sarili mo. Ito matinding pitik, sabi nga. Desisyon ng tao kung gusto niya magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Desisyon niya yon. Desisyon niya rin kung gusto niya sirain ang muka, pangalan at dignidad niya. Parang mahirap intindihin. Pero ito pitik. Parehas siyang natatanong ng magkano. Ibig sabihin, sa desisyon mong magpagawa ng muka, magkano ginagastos mo dyan? Magkano ba ang damage? Di ba? Yan ang lagi sinasabi, di ba? Pagka ikaw magbibigay ka doon sa isang traffic enforcer o doon tumulong sa yung pulis, sabihin mo, magkano ba yung abala ko sa iyo? Magkano ba yung abala ko sa iyo? Magkano ba yung damage natin dyan? Yeah? Yun eh. So sa desisyon ng pagpapagawa daw ng muka, magkano? Yun yung una niyang tanong. Kasi parehas eh. Ano yung pangalawa? Sa desisyon niyang sirain ang ng muka, pangalan at dignidad niya, magkano? Yun yung pinakamabigat, yung pagsira sa pangalan at dignidad at yung magkano. Yun yung pinakamalagandang question doon ni Senator Aimee Marcos. Kasi halatang-halata na talaga si Ping Lacson, simula nung naupo siya bilang Senate Blue Ribbon Committee, talagang minemekos-mekos niya yung pag-iimbestiga sa flood control at talagang kitang-kita doon na siya mismo nag-aabogado kay Bongbong Marcos at talagang pinipilit niyang iiwas na maituro kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos yung issue ng flood control at nakawan dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos, yung nakawan ng pera. So talagang siya na yung nagiging abogado. Pero yung issue na sinasabi ni Senator Aimee Marcos, ang layo doon sa sinasabi ni Ping Lacson. So malamang sa malamang napikon lang talaga si Ping Lacson dito kay Aimee Marcos. Kaya kung ano-ano na lang yung mga naiisip niya para lang baliktarin itong si Aimee Marcos. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.